Si dating House Speaker Martin Romualdez, handa mo nung isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Habang yung pagiging state witness naman itong dating House Leader, ipinapaubaya po ng Malacanang sa Department of Justice. May update po dyan si Bomboana Lee Soberano. Tiniyak ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez na nakahanda siyang isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities Worth o SALN. Sakaling hilingin ito ng Independent Commission for Infrastructure. Tugon din ito ni Romualdez matapos maimbitahang dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure para ibahagi ang mga nalalaman at personal na karanasan kaugnay sa issue ng budget insertion at maanumalyang flood control projects. Natanong kasi si Romualdez kung handa ba siyang isa publiko ang kanyang Statement, Assets, Liabilities and Net Worth. Sinabi ni Romualdez na kanyang isa sa publiko ang kanyang Statement, Assets, Liabilities and Net Worth kung ito ay igigiit ng komisyon at kung makakatulong ito sa kasalukuyang investigasyon. Sa kabilang dako, nakadepende sa Department of Justice kung gawing state witness si dating House Speaker Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Department of Justice ang magrerekomenda sa korte kung siya ay pasok sa pagiging state witness. Sa ngayon, hindi pa masasabi ng Malacanang kung siya ay pwedeng maging state witness o hindi. Kahapon, humarap si Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa flood control mess. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yes. Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Samantala, inihain naman ni Abra Representative J.B. Bernos at Solid North Party List Representative Ching Bernos ang House Bill number 5059. Naglalayong magtatag ng veterinary clinic sa bawat lokal na pamahalaan sa bansa. Layo ng panukalang Animal Center Bill na mapalakas ang access ng mga magsasaka at pet owners sa serbisyong medikal para sa hayop upang mapigilan ang mga sakit tulad ng African swine fever. Ayon kay Representative Bernos, matagal ng problema ang itong African swine fever. Kaya kung may sapat na veterinary clinic sa bawat bayan, mas maagapan ang pagkawala ng kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag naman ni Representative Ching Bernos, mahalagang ituring na bahagi ng komunidad ang mga hayop. Giit nito, hindi dapat optional ang pagtatayo ng local veterinary clinics dahil ito ay usapin ng kalusugan, pagkain at ekonomiya. Nakasaad sa panukala na ang mga klinik ay mag-aalok ng serbisyong medikal, bakuna, operasyon, edukasyon sa pet ownership at tulong sa animal rescue. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.